Kabanata 5. Hindi ko alam na nakatulog pala ako sa loob ng CR ng kwarto ko at halos hindi ko maigalaw ang katawan ko dahil sa sobrang sakit dulot ng pananakit sa akin ni Lucas. Sinikap kong makabangon kahit pa pati pagkababae ko ay kumikirot. Ginalaw pa ulit ako ni Lucas ng ilang beses bago niya ako tuluyang iwang mag-isa. Wala akong laban at tanging pag-iyak lang ang nagawa ko habang umuulos siya sa ibabaw ko. Nandidiri ako sa sarili ko hindi dahil halos binababoy na ako ni Lucas kung hindi dahil hinayaan kung umabot sa ganitong pangyayari ang lahat. Hubad ang buo kong katawan at halos puno ng mga pasa ang braso at mukha ko. Ang dating mahaba kong buhok ngayon ay sobrang ikli na dahil sa ginawa ni Lucas. Hindi ko na maaninag ang dating ako at hindi ko na makita ang Erem na sinikap mabuhay ng matatag noon, dahil sa mga oras na ito, habang nakatitig ako sa salamin, isang babaeng labis na nasaktan at babaeng sugatan ang nakikita ko. Wala na ang dating ako dahil naubos na halos lahat ni Lucas ang lahat ng mayroon ako. Siguro kung hindi ko hinayaan noon ang nararamdaman ko na magdesisyon para sa sarili ko, wala siguro ako sa ganito kahirap na sitwasyon. Hindi na lang sana ako nangarap ng buong pamilya kasama si Lucas. Masyado palang mapanakit talaga ang pagmamahal. Walang tigil sa paglandas ang mga luha ko habang nakatingin pa rin sa harap ng salamin at ang tanging laman ng isip ko sa mga oras na ito ay tapusin na ang bagay na dapat ay hindi ko naman talaga inumpisahan. Kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi ko na lang sana ginasto ang kaibigan ko. Hindi na lang sana nahulog ang loob ko kay Lucas. Hinang-hina akong nagsuot ng pijama at malaking sweater pero ganun pa man ay sinikap kong magtagumpay para takpan ang katawan kong puno ng pasa. Ayaw kong makita ang mga leon dahil naaalala ko lang na masyado pala akong naging tanga sa pag-ibig na guni-guni lang naman pala para sa iba. Gutom ako pero hindi ko kayang maglakad papuntang kusina dahil sobrang sakit ng likod ko na ilang beses hamampas sa pader at lababo. Nasisiguro ko ring namamaga na iyon sa mga oras na ito dahil sa bagbog na naranasan ko mula kay Lucas. Pinili ko na lang ulit ang matulog para nang sa ganoon ay hindi ko na lang din maramdaman lahat ng sakit. Ayaw ko rin munang lumabas ng kwarto dahil baka makita na naman ako ng aking asawa at saktan ako. Sa ikalawang pagkakataon ay nagising akong muli mula sa mahimbing na pagkakatulog, pero sa mga oras na ito ay inaapoy na ako ng lagnat at halos hindi na maigalaw ang katawan dahil sa sobrang sakit. Nahihirapan man ako ay sinisikap ko sanang bumangon para nang sa ganoon ay makakuha ako ng gamot sa kusina, pero kaagad akong bumagsak sa sahig nang umikot ang paningin ko dahil sa labis na pagkahilo hanggang sa unti-unti akong nawalan ng malay. Nagising akong muli na balot ng kumot at kagaya ng kanina ay inaapoy pa rin ako ng lagnat. Pinilit at sinikap kong bumangon kahit pa halos maiyak ako nang igalaw ko ang katawan dahil sa sobrang sakit ng likod ko. Kailangan kong makainom ng gamot at kumain dahil baka matuluyan na ako kung hahayaan kong may sakit lang ako at nahiga sa kwarto ko. Wala namang magbibigay ng gamot sa akin at nasisiguro kung walang pakialam sa akin si Lucas kahit na dumaing pa ako sa kanya. Hindi na ako nagulat na gabi na ulit ako magising. Bugbugin ba naman ako ng sobra? Malamang ay makakatulog ako ng halos lagpas isang araw. Dahan-dahan akong bumaba patungo sa kusina habang gumagabay na nakahawak sa pader at ganoon na lang ang gulat ko nang makita si Lucas sa kusina habang umiinom mag-isa. Kaagad na nagtagpo ang mga mata namin kaya naman kahit nahihirapan ay sinikap kong humakbang paakyat muli. Natatakot ako ng sobra sa kanya lalo na at umiinom na naman siya kaya di bale nang hindi uminom ng gamot, huwag niya lang ulit akong saktan. Do what you want to do here, Erem. Dinig kong maautoridad niyang sabi nang makitang paakyat na ulit ako. Tumingin lang ako sa kanya dahil sa gulat. Don't make me repeat what I've said, huwag mo painitan ang ulo ko. Iritado niyang sabi dahilan para humakbang na lang ulit ako papuntang kusina kung saan nakaupo si Lucas habang umiinom. Nanginginig ang mga kamay kong binuksan ang drawer kung saan nakalagay ang first aid kit at mga gamot. Nagmamadali na akong makuha ang talagang pakay ko kasi baka saktan akong muli ni Lucas kung magtatagal pa ako sa harapan niya. Bakit nanginginig ka? Walang buhay niyang tanong sa akin na kaagad kong ikinagulat, why Erem? Tanong niya pa ulit. Natatakot ako sa iyo, Lucas, yutal kong tugon bago siya talikuran. Theta, eat before you drink that medicine. Sigurado akong narinig mo ako, don't make me repeat what I just said.
Gusto ko sanang matuwa dahil sa tono ng pananalita niya na parang nag-aalala siya, pero alam ko sa sarili kong malabo siyang mag-alala para sa akin. Theta. Hindi ako nagugugutom, tugon ko sa kanya habang nakayuko lang na nakatayo sa harapan niya. Hindi ka ba naawa sa sarili mo, Erem? Bakit hindi ka nalang lumayas at iwan ako? Puno ng galit niyang sabi dahilan para mapaangat ako ng tingin sa kanya. Theta, bakit hindi mo itanong sa sarili mo kung bakit hindi ka naawa sa akin sa tuwing sinasaktan mo ako? At bakit ako ang sinasabihan mong lumayas na lang at iwan ka kung una pa lang ikaw ang may choice na iwan at hiwalayan ako, Lucas? Puno ng tapang kong tugon tungkol sa Sinabel. Napansin ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya habang nakatitig sa akin dahil sa sinabi ko, pero hindi ako nagpatinag at nilabanan ko ang masama niyang tingin. I told I will make your life like hell hanggang sa lumayas ka at hiwalayan ako, walang buhay niyang sabi sabay lagok sa inuming alak. I saved you from issues and problems, Lucas. I helped you to save your reputation. Hindi ba yun sapat para maunawaan mo kung bakit naging mag-asawa tayo? Ang sabihin mo gusto mo lang ng pera mula sa pamilya ko. Si Lucas. Matagal na sana kitang painrohan kung iyon lang ang pakay ko mula sa iyo, Lucas. What is it if it's not my family's money, Erem? Puno ng galit niyang tanong pabalik sa akin. Mahal kita kaya pumayag ako, yutal kong tugon dahil nag-umpisa na naman akong malyak. Fuck that reason, Erem. Hindi kita maol, bakit ba masyado kang umaasa na mamahalin kita? You made my life miserable, alam mo ba yun? You made everything about me miserable. I can't date other girls because everyone knows that I'm married. I can't go with someone because of this fucking marriage. Tanji na Erem, tumigil ka na sa kahibangan na pagmamahal na yan. Galit at pasiga na sabi ni Lucas sabay bato sa hawak na baso na siyang nabasag malapit kung saan ako nakatayo, hindi ko tuloy napigil ang mapaiyak muli dahil sa takot sa kanya. Bakit ba masyado kang umaasa na mamahalin kita at bakit ayaw mong iwan na lang ako at lumayas sa pamamahay ko? Mahal kita at hindi ako mapapagod na umasang baka isang araw paggising mo, mahal mo na rin ako. Minsan mo akong naging kaibigan at naging mabuti tayo sa isa't isa. Ayaw kong iwanan ka dahil hanggat kaya ko pang makita at makasama ka, handa akong tanggapin bawat suntok at sipa mo sa akin. Alam kong matagal pero sigurado akong darating ang araw at magkakaroon rin ako ng puwang sa puso mo, Lucas, umiyak kong sabi bago tuluyang humakbang muli pabalik sa kwarto ko kahit pahirap akong lumakad at kumilos. Stop dreaming and wake up, Erem. Hindi kita kayang mahalin. Never. Dinig kong malakas niyang sabi muli bago ako tuluyang makaakyat sa kwarto ko. Stop dreaming and wake up, Erem. Hindi kita kayang mahalin. Never. Huling salita ni Lucas na paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko at bumabalik sa alaala ko. Masyadong masakit para sa akin dahil mula pa man noong magsama kami matapos naming ikasal ay palagi na niyang sinasabi na hindi niya ako kayang mahalin kahit na mamatay pa ako. Ako lang naman kasi itong si tanga at martyr na mahal siya, na kung tutusin ay hindi na dapat dahil sobra na niya akong nasaktan at hanggang ngayon ay patuloy pa rin na sinasaktan. Matapos naming mag-usap ay minabuti kong bumalik sa kwarto ko at inumin ang gamot na kinuha ko kahit na wala pa akong kain. Walang-wala ang sakit ng katawan ko kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso ko dahil sa mga salitang binitawan ni Lucas na kahit madalas kong naririnig ay masakit pa rin talaga. Minabuti kong matulog na lang ulit sa kwarto ko matapos kong uminom ng gamot para na rin nang sa ganoon ay makapagpahinga ako at makalimutan ang sinabi ni Lucas kahit sandal lamang. Kinabukasan ay nagising ako na halos parang babaligtad ang sikmura ko kaya naman kahit hirap akong kumilos ay nagmadali akong pumunta ng banyo para sa muka. Halos maliyak ako sa sakit dahil sukang-suka ako pero wala akong mailabas dahil wala namang laman ang aking tiyan. Halos yakap ko na ang inidoro habang nakasalampak sa sahig ng banyo at sinisikap pa rin sa muka at sa awa ng Diyos kahit papaano ay nakasuka ako at nawala ang pakiramdam na parang babaligtad ang sikmura. Nakaramdam ako ng gutom matapos kong magsuka kaya naman kaagad akong bumaba sa kusina nang hindi iniinda ang sakit ng katawan. Medyo gumaan na ang pakiramdam ko kahit paano kaya naman may lakas na akong magluto ng agahan para sa sarili at kay Lucas. Palagi niya akong binubugbog pero kailanman ay hindi ko siya nakalimutang asikasuhin,
kahit na sa huli ay baliwala lang lahat ng ginagawa ko. Matapos kong makapagluto ng normal na almusal at ayusin ang hapag ay sakto namang dumating si Lucas na walang emosyon ang mukha at kahit kititing na atensyon ay hindi ako tinapunan man lang. Sanay na ako dahil para naman sa kanya ay isa lang akong hangin sa bahay at sa buhay niya. Theta, akmang uupo na sana ako sa hapag para kumain ng makalanghap ako bigla ng amoy ng kape. Naramdaman ko na naman tuloy na halos parang babaliktad ang sikmura ko dahilan para magmadali akong pumunta sa lababo. Anong inaarte mo, Erem? Iritadong tanong ni Lucas sa akin habang nakatayo malapit sa gilid ko. Abala siya sa paghalo ng kape niyang may matapang na amoy na naging dahilan para masuka na naman ako. Nasusuka ako, mabilis kong tugon. Tiskay, inis niyang sabi bago naupo sa hapag. Prepare my clothes Erem, may lakad ako kasama si Daddy masungit niyang sabi bago kumagat sa hawak na tinapay. Dahil sa sinabi niyang aalis siya ay nagkaroon ako ng lakas na loob para umalis din sandali ng bahay. May gusto lang akong puntahan para makumpirma ang kung anumang gumugulo sa isipan ko sa mga oras na ito. Plano ko sanang magpaalam kay Lucas kahit pa sigurado naman akong hindi siya papayag, pero dahil aalis naman siya, hindi na ako magpapalim total naman ay gabi na siya kung umuwi kaya magagawa kong umalis nang hindi niya nalalaman. Tanging pagtango na lang ang naging tugon ko sa utos niyang kahit hindi naman niya sabihin ay ginagawa ko. Simula naman kasi noong nagsama kaming dalawa ay nasanay na akong ihanda parati ang damit na isusuot niya sa araw-araw lalo na kung importante ang lakad niya. Noong una ay nagagalit siya pero katagalan ay nasanay rin si Lucas sa ginagawa ko. Kumain kaming dalawa ng almusal habang kapwa walang kibo sa isa't isa. Sinikap kong hindi na masuka dahil sa amoy ng kape niya dahil pansin ko ang masamang titig sa akin ni Lucas. Bye Lucas, ingat ka, sabi ko kay Lucas nang makita kong papalabas na siya ng pintuan, at kagaya ng dati ay hindi niya ako pinansin. Bagkus ay sinaman pa ako ng tingin. Sanay na ako pero palagi ko pa rin sinasabing mag-ingat siya sa tuwing aalis. Kaagad rin akong pumanhik sa kwarto ko matapos na linisin ang pinagkainan naming dalawa. Plano ko kasing ayusin ang buhok kong ginupit-gupit ni Lucas at buti na lang talaga ay may talento ako sa paggupit ng buhok. Nagpunta na ako sa banyo at humarap sa salamin para gawin ang nais na gupit sa sarili. Ang dating hanggang balikat kong buhok ngayon ay naka-pixie cut bob style na sa tingin ko naman ay bumagay sa bilugang hugis ng aking mukha. Nagsuot lang ako ng simpleng maroon overlap dress na pinatungan ko ng denim jacket, upang itago ang mga pasa sa braso ko na ipinarace ko naman sa black na flat shoes. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at oras. Kaagad rin akong umalis ng bahay at pumunta sa plano kong puntahan. Hindi dapat ako abutan ni Lucas na wala sa bahay, dahil kung hindi bogbog na naman ang aabutin ko. Naglakas loob lang talaga akong umalis dahil gusto kong kumpirmahin ang isang bagay tungkol sa nararamdaman ko. Masakit pa rin ang katawan ko at hindi pa gaanong maayos ang pakiramdam ko, pero bahala na gusto ko nang makasiguro tungkol sa isang bagay at kung tama man ang hinala ko, sana maging daan iyon para maging maayos na ang lahat sa amin ni Lucas. Kabado akong nakarating pinuntahan ko pero hindi ko alam na mas kakabahan pa pala ako lalo nang marinig ko na ang sagot sa mga katanungan ko. Congratulations, Miss Valderrama, nakangiting sabi sa akin ng kausap ko matapos kong magpaalam sa kanya. Hindi ko ginamit ang apelyido ni Lucas dahil ayokong may makaalam kaagad sa bagay na nakumpirma ko. Hindi ko planong isikreto pero komplikado pa ang lahat ng bagay kaya sa akin na lang muna ang bagay na iyon. Kaagad akong lumabas sa silid niya dahil naglalaban ang laman ng isip ko at mas matimbang doon ang negatibo. Gusto kong maging masaya pero nasisiguro kong magiging dahilan iyon para mas itaboy pa ako ni Lucas dahil para sa kanya ay balakid ako sa mga nais niya sa buhay. Nag-aabang na ako ng taxi para sana umuwi pero bigla akong nakaramdam ng sobrang pagkahilo dahilan para muntikan na akong matamba. Buti na lang ay may isang lalaki nagmagandang loob na inalayan ako at inabutan pa ako ng bottled water. Are you okay, Hiha? Nag-aalalang tanong ng isang lalaki na sa palagay ko ay kasing edad lang ng daddy ni Lucas. Sapo-sapo ko ang ulo ko nang magangat ako ng tingin sa kanya. Hindi ko gaanong maaninag ang itsura niya dahil sa nanlalabo kong paningin dulot ng hilo. Tinanong niya ang address ko dahil nag-alok. Siya na ihahatid na lang ako at dahil sa nararamdaman kong hilo ay pumayag naman ako,
Tutal naman ay magaan ang loob ko sa kanya kahit pa hindi kami magkakilala, ay ramdam ko na talagang mabait siya. Dito na po ang bahay ko, maraming salamat. Ingat po kayo, paalam ko nang tuluyang huminto ang kotse niya sa harap mismo ng bahay namin. Labis na lang ang gulat ko nang makita ang kotse ni Lucas na nakaparada rin at mas lalo pa akong kinabahan dahil nasalubong ko ang masasamang titig niya sa akin. El Lucasi, kabado kong sabi sa yutal na boses. Hindi ka talaga marunong madala at talagang tumakas ka pa. Galit niyang sabi habang magkaekis ang mga braso nito. Magpapaliwanag ako, Lucas. Hinatid niya lang ako dahil nahilo ako sa daan habang naghihintay ng taxi, sabi ko. Malandi ka talaga at matanda pala talaga ang gusto mo. Kaya pala pati si Dad inaakit mong hayop Kyle, pasigaw niyang sabi. Sa mga oras na ito masdam ako ang takot kumpara noon, dahil base sa itsura ni Lucas halatang hindi niya ako bubuhayin sa galit na mayroon siya. Gusto kong bumalik sa kotse ng mamang naghatid sa akin para tumakas, pero nang lingunin ko ang kotse niya ay tuluyan na siyang, "You didn't follow my instructions, Erem, kaya magdusa ka ngayon sa gagawin ko sa layong babae Kal," galit na sabi ni Lucas hanggang sa tuluyan na niya akong hinayla sa buhok papasok ng bahay. Lucas, nasasaktan ako. Pasigaw kong daing dahil mula sa pintuan papasok sa sala ng bahay ay hila ako sa buhok ni Lucas. I don't fucking care, Erem. Malandi ka. I won't let you ruin my namelaputan mo pa ako sa ulo. Pues, magdusakal, galit na galit niyang sabi sabay sampal sa akin ng malakas dahilan para masabsob ako ng tuluyan sa semento. Halos nalasahan ko na ang dugo sa gilid ng labi ko dahil sa lakas ng pagkakasample niya sa akin. Tatayo na sana ako para umakyat sa kwarto ko at magtago mula sa kanya pero mabilis niya akong napigilan. Basta na lang niya akong hinayla sa paa na naging dahilan para masabsob akong muli sa sahig. Lumuhad siya sa harapan ko at saka ako paulit-ulit na sinampal sa mukha habang mariing hawak ang buhok. Sa kada sampal niya sa mukha ko at paghila na laya sa buhok ko ay halos mapasigaw ako sa sakit. Kahit pa nagmamakaawa ako sa kanya na tama na ay hindi talaga siya tumuhil. El Lucas P, please tama na. Mali ang iniisip mo, tinulungan lang talaga ako ng lalaki na naghatid sa akin, yutal-yutal kong pakiusap sa kanya habang umiiyak pero tanging pagngisi lang ang naging tugon niya sa akin. Sa mga oras na ito ay halos hindi ko na makilala ang lalaking nasa harapan ko. The man I knew before is the one that I admired for every single thing he do, but right now, the man in front of me is no longer the man that I used to know. Burado na sa isip ko ang malaliding manyang dating. Ang pagiging mabait at merespeto sa nararamdaman ng iba. Wala na ang lalaking nagbigay sa akin ng dahilan para manatiling positibo sa araw-araw at higit sa lahat, wala na yung lalaking nagbigay sa akin ng dahilan para umasang makabubuo ako ng isang masayang pamilya, dahil sa mga oras na ito isang walang puso at masahol pa sa demonyo ang nasa harapan ko. Alam ni Lucas ang pinakamalaking hiling at nais ko sa buhay dahil mula nang maging malapit kami sa isa't isa, palagi kong sinasabi sa kanya na balang araw ay bubuo ako ng isang masayang pamilya kasama ng taong mahal ko. Siya pa nga mismo ang nagsasabi lagi sa akin na matutupad ko leon pero hindi ko akalain na sa oras na ito, siya rin ang tatapos sa pangarap kong iyon. May nalalaman ka pang ako ang sisira sa pesteng kasal natin at magbibigay ng isyo, kung tutusin ikaw naman pala. At ang nakahihiya pa ay matanda pala ang gusto mo, Erem. Nakakahiya kang malandi ka. Natatawa niyang sabi sabay-saboy sa akin ng isang basong tubig na hindi ko alam saan niya nakuha. Hindi ako malandi Lucas. Please naman, Lucas, tama na. Bitawan mo na ako, nagpunta lang naman ako sa ospital. Umiiyak kong pakiusap sa kanya dahil sa totoo lang ay namamanhid na ang mukha ko sa kakasample niya pati na rin ang ulo ko dahil sa kakasabunot niya sa akin. Sana naisip mo ang mangyayari bago ka naglandi. Kung hindi ka tumakas at nakipagkita sa lalaki mo, edi hindi ka sana nasasaktan. Si Lucas sabay bitaw sa buhok ko na naging dahilan para masabsob ako at tumama ang noo ko sa kanto ng babasaging side table. Naramdaman ko kaagad ang pagkahilo ko dahil sa pagkakauntog kaya naman sinalat ko ang parte ng noo ko na nontog at halos humagulgol ako sa takot nang makita ko na may dugo iyon. Hayop ka, Lucas. Napakasama mong taol, malakas kong sigaw sa kanya. Kaagad niya akong sinuntok sa hita kaya naman kaagad akong napasigaw sa sobrang sakit ng ginawa niya.
Ikaw ang dahilan kung bakit masama ako, Erem. Kaya ikaw ang may kasalanan niyan sa sarili mo. Sabi niya habang hawak ako ulit sa buhok. Halos wala nang tigil sa pag-agos ang mga luha ko, kaya naman hiling ko na sana ay kainin na lang ako ng lupa, o kaya ay maglaho ako na parang bula sa harapan ng lalaking hindi ko na sana ginusto at minahal pa. Sana hindi na lang ako pumayag sa isang bagay na impyerno pala ang dala sa buhay ko. Kung hindi siguro ako pumayag, baka kasama ko si mama hanggang ngayon kahit madalas kaming magtalong dalawa. Masyado nang masakit ang lahat, kaya kailangan may gawin ako dahil kung hindi, baka umabot sa sukdulan at mas magkasakitan kami ni Lucas ng sobra. Dapat may gawin ako at dapat hindi palaging mahina ako. Kailangan kong lumaban sa kanliya bago niya pa ako mapatay sa bagbog. Hindi na lang sana kami nagtagpo ng gabi na leon sa waiting shed, para hindi kami umabot sa ganito katinding sigalot. Masamang tao ka rin katulad ng mommy mo na nagtatago sa propesyon na mayroon siya. Masasamang tao kayo na sana ay hindi ko na lang nakilala. Higit sa lahat, hindi na lang sana kita minahal, Lucas, wala kang kwentang taol. Pasigaw kung sabi ng talikuran niya ako sabay akmang tatayo. Pero mas lalo ko lang yatang ginalit si Lucas dahil mabilis siyang umikot paarap ulit sa akin, saka ako kinaladkad habang hawak ako sa buhok. Pilit akong kumikawala sa hawak niya pero masyado siyang malakas kaya wala akong magagawa. Bakas ang sobrang galit sa mukha niya at natatakot ako sa kung ano pa ang pwede niyang gawin sa akin. Dinala niya ako sa kusina ng bahay namin, saka mabilis na itinayo at basta na lang akong isinubsob sa lababo. Kumuha siya ng malamig na tubig at mabilis na ibinuhos sa ulo ko, pagtapos ay muli niyang inangat ang ulo ko para naman tilamos ang sabon sa mata ko, dahilan para mapasigaw ako sa sobrang hapdi. Pilit akong lumalaban sa kanya pero dahil sa pagkahilam ng mga mata ko ay hindi ko siya maaninag ng maayos. Naghahalo ang luha at sabon sa mga mata ko dahilan para lalo pa akong maiyak ng sobra. Lucas, tama na, nagmamakaawa, akol. Hirap man akong magsalita ay sinikap kong mabuo ang sinabi ko. Nanginginig na halos ang buong katawan ko dahil sa ginagawa niya. Muli niya akong isinubsob sa lababo at binuhusan tubig na naging dahilan kahit paano ay mawala ang hilam na nararamdaman ko. Ano, Erem? Uulit ka pa? Susuway ka pa ba at lalandi? Hindi ako magtataka kung walang nangyari sa inyo ng matandang iyon, Tanji na Kal. Galit na galit niyang saad sabay abot sa gunting na nakasabit malapit kung saan nakalagay ang mga kutsilyo. Anong gagawin mo, Lucas? Nanginginig at yutal kong tanong pero tila walang naririnig si Lucas na para bang may sanib talaga siya ng demonyo, basta niya nalang ginuhitan ang pisngi ko gamit ang matalim na gunting. Magtatanda ka na sigurong babae, Kal. Gusto kong sumigaw sa sobrang sakit pero wala na halos akong boses. Gamit ang nanginginig kong kamay kinapako ang pisngi kong kumikirot at hindi na ako nagtaka na damyugo iyon. Nandidilim na ang paningin ko kasabay ng unti-unting pagbitaw ni Lucas sa buhok ko, kaya naman hindi ako nag-atubiling tuhurin siya sa pagitan ng mga hita niya kahit pa nanghihina at nanginginig ang katawan ko. Pero dahil kulang ang puwersa ko, napigilan ako ni Lucas kaya imbis na masaktan ko siya, sinikmuraan niya ako saka mabilis na itinulak sa mesa dahilan para tumama ang tiyan ko. Malakas kong sigaw nang basta na lang akong natamba pa sa lampak at unti-unti ay naramdaman kong may umaagos na likido mula sa pagitan ng mga hita ko. May dugo, Lucas. Layong iyong anak ko, Lucas, anong ginawa mo? Layong anak ko, nanginginig kong sabi at humagulgol na. Hindi siya pwedeng mawala, Lucas. Anong ginawa mo? Hysterical kong yusel at iyak habang nakaangat ang kamay na may dugo at nakatingin sa ngayoy gulat na mukha ni Lucas. Layong anak ko, Lucas, iyong anak ko, sigaw ko ulit sa kanya habang patuloy na umaagos ang luha. Ramdam ko na may buhay sa sinapupunan ko dahil ilang beses akong ginalaw ni Lucas na walang gamit na protection, kaya hanggat maaari ay nag-iingat akong huwag tamaan ang tiyan ko sa tuwing sinasaktan niya ako, pero ngayon ay sobra ang nangyari at hindi ko inaasahan na sisikmuraan ako ni Lucas. May dugo, Lucas. Layong anak ko, malakas kong sigaw na paulit-ulit na lang habang nakatingin sa kamay kong duguan habang unti-unting nararamdaman ang paghihina. Buntis ako, Lucas, at ay ikaw ang ama, huling nasabi ko bago ako mawalan ng malay.